In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral na laging nagsasabing nagtuturo at nagtatanggol ng katotohanan at nagtutuwid naman ng kamalian at mga kasinungalingan. Ngayong gabi ay nandito po tayo para sa isang espesyal na topic sapagkat tayo po ay nagpapasimula sa taong 2026 ay pag-usapan po natin paano tayo mabubuhay ng may katagumpayan. Kaya ating lesson
is live successfully. Sapagkat ako po'y naniniwala na walang taong gustong mabuhay ng bigo. Nobody wants to live on earth a failure, but we always want to be a success. Kaya, unang gusto ko maunawaan natin, ang buhay ng pagtatagumpay ay isang pagpili. Mayroon niyang kasabihan, life is not a series of chances, but a series of choices. Kung ano tayo ngayon, ay sapagkat yan ang ating ginawa at dinesisyonan kahapon. At kung ano tayo magiging bukas, ay dito po magsisimula sa ating kalagayan ngayon. So, kaya very important na tayo po ay namimili at mayroong tamang pagpili. Kagaya ni Adan at Eva, sabi ng Panginoon kay Adam, makakain mo lahat ng bunga sa gitna ng hardin. Ngunit sa bunga ng pagkaalam ng masama't mabuti ay pag kinain mo ito, ikaw ay walang pagsalang, ikaw ay mamamatay. But si Eva ang naunang kumain, na-tempt siya, binigay kay Adam, and both of them died spiritually. And so yung kanilang plano ng Diyos na magtagumpay, na mabuhay to be a ruler, a leader in this world, ay nag-fail. Kaya si Adan at si Eva ay pinalayas sa Garden of Eden because they failed the purpose of their coming here on earth. Liban pa sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay, mayroon din po tayong gampanin o part sa ating pagtatagumpay sa buhay. Now, kahit sabihin natin nakatanggap tayo ng mana at iniwanan tayo ng malaking halaga ng ating mga magulang, now we need to manage then the riches and the wealth properly. Or else one day, yung lahat ng inipon ng magulang mo ay mauwi sa wala kasi hindi mo na-manage properly. Hindi natin ginagaya si Juan Tamad na kagaya nung araw yung kwento, si Juan Tamad, naupo na lang sa ilalim ng puno o nahiga at inaantay na yung bunga bumagsak sa kanyang bibig. Sa halip na ito'y pitasin at kuhanin, inantay na lang na malaglag. Hindi po ganoon ang pagtatagumpay. Ang tawag doon ay kung mangarap ka at magising kasi maraming iba nangangarap na magtagumpay pero wala namang ginagawa sa kanilang mga buhay so that they will become successful. Tingnan mo muna natin ang katotohanan patungkol sa buhay natin dito on the planet Earth. Una, ang buhay sa planet Earth ay isang oportunidad o opportunity. Let me say this, the moment we were born in this world and the moment we are conceived by our mother, we are already a winner. We are already a champion. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat sa pagsisiping ng nanay natin at ng tatay natin, mula doon sa lalaki ay lumalabas ang trillion of numbers ng punlay. Isa lang ang Excel na fertile ang pagka-una-unahan ng mga semen o ng sperm na manggagaling sa lalaki. At kapag ang isa po ay nakapenetrate na doon sa fertile egg, ay ang iba pong mga sperm o punlay ay mamamatay na. At dahil sa tayo po'y nabuhay dito sa mundong ibabaw nito, tayo yung nakapasok doon sa fertile egg ng ating mother, and then we were here on this planet Earth. And so the moment na tayo nakapasok at nakapenetrate, we're already a winner. We are already a champion. Kaya sabi ng Word of God, hindi lang po tayo na nakikristo na winner, but also we're born here on earth. Sabi ng Romans 8:37, na all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Alin yung mga bagay nito? Yung kamatayan, yung kagutuman, yung pag-uusig, yung mga pagsubok at yung mga hamon ng buhay. Mga kapatid, tayo po ay higit pang mananagumpay. Bakit? Sapagkat ang Panginoon na po ang nagtagumpay at yung kanyang tagumpay ipinasa po sa atin. Kaya actually, ine-enjoy na lang natin yung kanyang tagumpay because we are more than conqueror. So para maintindihan natin ganito yung more than conqueror, sa basketball halimbawa, sa basketball halimbawa, ay mayroong player doon sa court.
Ang magaling na coach, hindi niya ilalagak yung sa unang sabak ang 5 mahihina. Ang una niyang ilalagay na player ay yung mga malalakas. At pagkatapos, alinhinan na lamang sila kung sakalit napapagod o kaya napapound out. May mga pagkakataon, may mga player, 12 po ang player, 3 po ay naupo lang sa bench. Kasi reliever lang yung 3 eh. Parang spare parts lang po sila eh. At the moment na ma-invalid o masaktan yung ibang players, and then they could be replaced. At yung naka-bench, ang siya pong papalit. However, kung di na sila pinalitan at doon sa championship, nanalo ang team nila, hindi po yung 9 lang o yung 7 o yung 5 na lagi naglaro, ang lalagyan ng tinatawag nating championship medal. Maging yung din pong nakaupo sa bench ay lalagyan din po ng medal because as part of the team, they are champion. At tayo po ay nasa team ni Christ. Si Christ ang nanalo, tapos ibinigay po sa atin yung kanyang pagtatagumpay when He died on the cross and resurrected on the 3 days. Kaya unang-una, kailangan maunawaan po natin, we are more than conquerors. Tayo po higit pa sa mananagumpay. So very important na meron tayong ganitong tinatawag na attitude or kaisipan. Yung attitude, hindi po ito pag-uugali. Nakala ng marami kasi yan yung attitude niya, yan yung pag-uugali niya. Hindi po. Ang attitude, ang source ng pag-uugali o behavior. Why we act, why we think, it's because of the attitude na nasa atin. Ang attitude ay tinatawag nating thinking pattern o outlook in life. Ang halimbawa nga po dyan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero gusto ko po makita natin na yung sa eroplano, meron tayong tinatawag na attitude meter. Ang piloto lagi pong nakatingin doon sa attitude meter. Kasi ang attitude meter ang magsasabi kung gaano kataas ang kanyang altitude. Mataas ang attitude meter, mataas ang kanyang altitude. Mababa ang attitude meter, mababa ang kanyang altitude. So ibig sabihin, nasa attitude po or ang ating pagiging champion or winner o yung ating pagiging loser. It's more on our attitude. Halimbawa, sabi ko nga, ang Panginoong Hesus, sabi rito ng Philippians 2:5-6, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip. So that is the attitude na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. He is God, but He never equate Himself to God. Bakit po? Kasi nang bumaba siya dito sa lupa, bagamat sa Diyos, siya po ay natagpuan sa kalagayang tao. But it doesn't mean hindi po siya God. He is God and He is human. Pero yung kanyang function here on earth is more of a human under the power of the Spirit of God. But that doesn't mean He is not God. He is God. Kaya ang ating pong paniniwala, si Jesus ay fully God, fully man. Truly God, truly man. Pero ang sinasabi po nung kanyang kaisipan, hindi niya ipinagyabang na siya ay Diyos. Kundi ang kanyang ginawa ay yung tinatawag nating kalagayan ng tao by the help and the power of the Holy Spirit. Bakit? Hindi po madali ang maging alipin o tagapaglingkod. Sa totoo lang, mas gusto po natin yung pinaglilingkuran kaysa tayo ang naglilingkod. Mas masarap yung hinahainan sa hapag at pagkatapos ay pinagliligpitan ng kinainan. Well, mahirap po yung naglilingkod. Mas masarap yung pinaglilingkuran. At the same time, God, si Jesus, nasa throne, bumaba sa throne at naging tao. At sa kanyang kalagayang tao, na nasa kalagayang tao, He died for our sins. At hindi po ito napakadali na iniquate niya ang kanyang sarili bilang alipin. So, napakalaga po na tama ang ating pananaw para tayo po ay magkaroon ng tagumpay. Because success or failure ay nasa matter ng attitude. Pangalawa,
Ang buhay po sa mundong ito ay isang paglalakbay. Journey means an act of transferring from one place to another. At nakita nga po natin ito sa buhay ni Abraham. Tinawag siya mula sa lupain ng Ur sa Calde. Tapos, pinangako siya ni Lord na magkakaroon ng lupain na promised land dito sa lugar na tinatawag na Palestina, na ngayon po ay tinatawag na bansang Israel. And nag-travel po siya at hindi po napakadali ang maglipat na maglipat. Ako po, in my experience sa akin pong personal journey, bago kami nagkaroon ng bahay, I think naglipat-lipat po kami ng 6 hanggang 7 beses. At napansin ko po na hindi madali ang maglipat-lipat every time na nagtatransfer po kami ng bahay na aming tinitiran. Sa ngayon, yung aming final na paglipat, yung 7 na paglipat, yun na po yung aming totoong bahay. So I could say, ang life ay journey at di naman po talaga madali mag-journey. Akala ko nung araw, pag sumakay sa aeroplano, walang lubak. Mga kapatid, dito sa Kapatagan, pag sumakay ka sa jeep o sa bus, may lubak. Pagdating doon sa itaas sa aeroplano, may mga air pocket, kaya meron mga turbulence at meron po talagang mga lubak din. Let me call it lubak, pero wala namang lubak sa itaas. It's because pag nag-pass ka sa isang place na may turbulence o kaya sa mga ulap, pumapagpag ang aeroplano. At talagang pag hindi ka sanay sumakay sa aeroplano, akala mo ibabagsak na because there was a time na yung aming airplane na sinasakyan ko po ay biglang nag-drop. Natural. Nagulat po kami kasi kala namin babagsak na. So it's natural kasi parang bumitaw yung air doon sa hangin, doon sa aeroplano. Kaya nakita ko po sa aeroplano, sa train, sa bus, sa barko, ay meron pong tinatawag natin may mga risk factor. At meron ding mga tinatawag natin, I call it lubak. Kasi nga life is a journey. Si Abraham, tinawag ng God sa Ur of Calde, pinapupunta sa Promised Land, pero ang nagtuloy na lang po ay si Abraham, pero ang original na tinawag po ng God, yung kanyang tatay na si Terah. Kaya lang pagdating doon sa lugar sa Haran, tumigil po si Terah. And there Terah died because he remembers his son named Haran. At doon sa Haran, namatay po si Terah. And it was apostle, or let me say this, our father Abraham, father in faith, ang nagpatuloy hanggang sa nakarating sa Promised Land. Kaya itong pangako ng Panginoon sa kanya, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpahin ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Mga kapatid, sa place of comfort, hindi po madaling umalis si Abraham. Nandun yung kanyang pamilya sa tinatawag natin sa Mesopotamia. Pero God told him, sabi ng God, may pangako sa kanya, I'm going to bless you. I'm going to give you land and I will make you great. At ang condition lang, aalis po siya doon sa lupain na pinangako ng Diyos, doon papunta mula Mesopotamia hanggang sa bansang Palestina, ang tawag noon, pero ngayon ang tawag po ay Israel. At mga kapatid, wala pong eroplano o walang bus o walang anumang paraan ng sasakyan para madaling makarating doon sa kanyang pangakong lugar. Ang God ay pinangakuan po siya ng real estate. Kaya dito natin makikita, huwag tayong matakot na umalis sa comfort zone when God called us to do something and the Lord God going to make us successful. Kasi bahagi po talaga ng buhay ang journey. Kagaya ni Abraham na from place to place, pero ang maganda kay Abraham sa bawat lugar na kanya pong hinihintuan, naglalagay siya ng altar of worship. So wag natin kalimutan na lahat ng mga blessing na mayroon po tayo ay galing at mula sa taas. Ang ating mga pangarap, ang anumang ating tinatangkilik, ang anumang ating tagumpay,
ano mang ating mga titulo, ano mang tayo mayroong mga possess, huwag natin kalimutan, all those things came from God. Kaya mahalaga po na lagi tayong tumitingala at lalong tumingin sa itaas. Parang manok, pagkatapos kumain, pag-inom, tumitingala. Tumitingala? Sabi ko po ay nagpapasalamat siya sapagkat siya nabusog para sa ating Panginoon. Alam naman natin ng reason, kaya tumitingala kasi para yung tubig dire-diretso po doon sa kanyang sikmura o sa lalagyan ng kanyang pagkain. Tayo naman, pagkatapos kumain at makatanggap ng blessing, wag natin kalimutang tumingala at magpasalamat sa Diyos na nagpapala po sa atin. Pangatlo, ang buhay sa mundong ito ay proseso. Ang tagumpay po is a process. Let me repeat this again. Life on earth is not a journey. It's not only a journey. Life on earth is a process, and also success is a process. Si Joseph the Dreamer, na napagkaisa ng kanyang mga kapatid na ilagay sa balon, pagkatapos ibinenta sa mga mangangalakal, ay naging bilanggo po sa Egypt. Sa kasong hindi naman niya ginawa sapagkat yung asawa ni Potiphar ay lagi po siyang tinutukso na sumiping sa kanya. Pero sabi ni Joseph, how can I do this against God and against my master, your husband? And here we saw si Joseph, sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ay hindi po siya nanawang magtiwala at umasa sa Diyos. At hindi naalis ang fear of the Lord. Pero si Joseph, bago po naitapon at naging alipin sa Egypt, siya po ay nagkaroon ng panaginip na one day, ang kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang ay magbabow down sa kanya because he is one day a ruler. Wala pong kaalam-alam si Joseph that is the interpretation of his dream. Kaya ang kanyang mga kapatid ay lalong nainis at nagalit sa kanya kasi paborito na siya ng tatay niya, tapos meron pa siyang dream na mamumuno sa kanila, ay hindi naman po siya ang panganay. So kaya dito natin nakita, kailangan bago makarating sa trono, inilagay muna siya ng Panginoon doon sa tinatawag nating bilangguan. At mga kapatid, hindi po madali ang magiging buhay sa bilangguan. Ako po ay nangaral noon sa bilangguan. Hindi po ako nakulong. Nangaral. At ang pangarap po ng mga bilanggo ay makalaya at makita ang labas. But si Apostle Paul ay nagsabing, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice sa mga taong nasa loob, nasa labas ng bilangguan because by the time sa Apostle Paul ay nakakulong o nakabilanggo. Mga kapatid, ano man ang ating kalagayan, bilanggo ka man o hindi, mayroong layunin at may pag-asa ang buhay po natin. At higit sa lahat, may layunin ang Diyos. Dahil sa bilangguan, nakarating si Joseph sa trono to be the next in rank ng Pharaoh at naging governor po ng Egypt. Another one is si Moses. Si Moses ay isang prinsipe po sa Egypt. Pero dumating ang time na tumakas po siya sa Egypt sapagkat siya po ay nakilala niya, siya ay savior ng kanyang mga kababayan. At tumakas po siya, isang prinsipe. Pagdating po doon sa ilang at hanggang doon sa Midian, ay nakita po natin ang mababang pananaw ni Moses sa kanyang sarili. But he was born a prince. Kaya nung tinatawag siya ng Diyos, sabi niya, bakit po ako? Anong gagawin ko? And sabi ng God, you're going to save my people. At sabi niya, sino kasama ko? At dito natin nakita ang kahinaan ng loob ni Moses. And God said, ipadadala ko sa iyo si Aaron, ang iyong kapatid, to become your speaker. You will be like God, and Aaron will become like a prophet. At dito po natin nakita ang kapakumbabaan ni Moses, the most humblest man on earth, the one who was so powerful because he was prince in Egypt, pero nagdaan po siya sa wilderness experience, and God brought him at ang kanyang life na maging kagamit-gamit, sapagkat ang dagat po ay kanyang hinati at dinala ang bansang Israel from slavery to freedom to the land of promise. Mga kapatid, kung may mga wilderness po tayong
pinagdadaanan natin ngayon. Huwag nating kalimutan ang Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. Kaya napaka-importante po, huwag nawawala ang ating pag-asa. Madalas sinasabi natin hanggang mayroong Diyos, na ang Diyos ay kasama natin, ano man ang ating dinadaanan, may pag-asa. May pagsubok, just move forward. Don't stay on that position. Kasi yung iba naman, may problema na tinatambayan pa. At tapos na yung problema, pero yung problema sa kanyang kalooban, hindi pa rin tapos. Mga kapatid, kung tapos na po, kagaya ni Joshua, sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, my servant Moses is dead, rise up. Kasi si Joshua po ay nagmumukmuk pa. Nakalibing na si Moses, nalibing na at namatay na. Kaya sabi ng God kay Joshua, Joshua, my servant Moses is dead. May mga dead experiences po tayo na kailangan ng ilibing. Yung mga kabiguan, pag nakaranas ka ng kabiguan, move forward. Nakaranas ka ng sakit, be healed. And once you are healed, rise up. Kasi ang sabi ng Panginoon sa mga may karamdaman, lalo yung mga lumpo, rise up. So mga kapatid, normal lang sa ating karanasan ang mga bagay na kagaya nito. Ang buhay may isang paglalakbay, may ups and down. Ngayon, anong ating gagawin? Well, unang-una, gusto ko pong maunawaan natin, dapat alam mo kung sino ka. Because ang tagumpay ay may kinalaman sa kung sino ka. Success has something to do with who you are. Sabi ng Word of God, we are more than conquerors. Tayo po ay higit pa sa mananagumpay. Madalas, ginagamit natin illustration na ganito. Total, kilala natin si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, sa kada laban ay may premyo. Winner, win or lose, may presyo, may premyo. Now, kanino inuuwi ni Manny Pacquiao yung kanyang premyo? Natural sa kanyang asawang si Jinky. Ganon na din si Mami Jonicia na alam natin yung kanya lamang bag ay 1 million na ang price. Wala pa pong laman ito sa loob. Pero ang sinasabi natin na ganitong ating punto. Si Manny Pacquiao ang nakipagbugbogan. Siya nag-practice, siyang nag-training, siyang nahirapan, pero yung premyo ay nalagak sa kamay ni Jinky na kanyang may bahay. Si Manny Pacquiao ay ano? Si Manny Pacquiao ay champion, winner, conqueror. But si Jinky ay more than conqueror. Siya po'y nagtagumpay nang hindi nasaktan at hindi umakyat doon sa ring. So yun pong ibig sabihin ng more than conqueror. Tayo po hindi nasaktan, hindi nasugatan, hindi naghirap. Ang Panginoon lang. Nawa yung tagumpay na binigay po sa atin ay atin pong ingatan at atin pong gamitin sa buhay because we are more than conqueror. Naalala ko po kasaysayan, isang prinsipe na yung kanyang kaharian, ang pamilya, ang nanay at tatay ay pinatay. At ang batang ito, mura pa, ayaw namang ipapatay nung ministro nung hari kasi ang gusto ng hari, patayin na para wala nang matirang maghihiganti sa kanya kasi napatay na yung nanay na reyna at yung tatay na hari. So sabi ng ministro, mahal na hari, meron lamang kung simpleng paraan dyan. Bayaan natin siya ay lumaki sa witch o sa bruha o mangkukulam. At bayaan natin palakihin ang kanyang buhay. He is a prince at mabura yung kanyang isipang prinsipe at mabuhay siya na kagaya ng aampul sa kanyang bruha o kaya mangkukulam. Kaya dumating ang time na ang ginagawa nung bruha o ng mangkukulam, tinuturuan yung bata na mag-curse. Pero yung bata hindi nagke-curse. At nagalit na yung bruha at sabi sa kanya, bakit tayo mo sa akin sumunod na ikaw yung mag-curse? Sabi ng bata, because I am a prince. And to a prince, it is prohibited to say a word of curse. So mga kapatid, dapat kilala natin yung ating sarili. Hindi yung pag nalabas tayo sa loob ng church, ang buhay natin, buhay ng sanlibutan kasi nasa sanlibutan ka eh. Pero pag nasa loob ka ng church, ang buhay mo ay buhay na nasa loob ng church. Dapat po nasa loob, nasa labas ng church, may kasama, walang kasama, ang buhay natin ay buhay Kristiyano.
Lalo pa nga pag tayo po'y nag-iisa, sapagkat itong sukatan ng integrity. No, ano yung integrity? Diyan masusukat kung sino at ano ka sa panahon na ikaw ay nag-iisa. Mga kapatid, we are more than conqueror. Romans 8:37 na ganito pong nakalagay. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaon, sa atin ay umibig. Dahil daw po kay Kristo, hindi tayo kailanman matatalo. We are more than conquerors. Why? Higit tayo mananagumpay dahil kay Kristo na nagmahal sa atin. I want you to establish your understanding of who you are because of the love of Christ. Kaya hindi mo pagdududahan ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang buong buhay sa iyo na nang tayo makasalanan pa at kaaway po ng Diyos. So number one, dapat nating malaman ay sino ka. Kaya pag tinanong sino ka, I am a child of God. I am a prince and I am more than conqueror. Pag ito po nakalagay sa ating kaisipan, kahit ilang pagbagsak, sabi ng Word of God, the righteous may fall 7 times, but 7 times he will rise. Pangalawa, dapat alam natin kung ano yung ating ginagawa. Alamin natin ano gusto mong gawin. Para malaman mo kung anong gusto mong gawin is know your gift and your talents. Alam natin yung ating kakayanan at yung ating kausayan. Okay? Tingnan natin halimbawa yung creation. Sa creation na nilikha ng God, nilagay niya yung ability. Kaya ang ibon, nilagyan ng pakpak para ano? Para lumipad. Ang mga isda, nilagyan ng palikpik, hasang, okay, may kaliskis o kaya wala, para ano? Para lumangoy at manirahan sa tubig. Ang hayop, nilagyan ng paa para makapaglakad. Ang halaman at ang mga puno ay nilagyan nun ng ugat para mabuhay at magbunga at magbulaklak at magbigay ng muebles. Ang tao, nilikha ng Diyos for rulership. Kaya meron siyang image and likeness of God. So yung purpose ng image and likeness of God is for governance. However, nag-failed nga ang mga tao, kaya nakurap po ang leadership. Kaya ngayon, ating mga politician, wag nating asahan na hindi yung gagawa talaga ng corruption. Yun nga lang pong nakakalungkot. Kasi sa ibang bansa, ang graft and corruption nakatago. Sa ating bansa, ang nakakalungkot, ang corruption ay napakalala na at naging sistema na. So kaya napakaganda na kung yung uupo sa position, sa political ay mga lingkod ng Diyos, hindi po mga pastor, kundi bayan ng Diyos na mayroong righteousness para mabagong ating bansa. Problema ko naman, maraming mga matutuwid na mananampalataya ayaw naman pumunta sa politika kasi marumi daw ang politika. Kasi nga po yung sistema na noon hanggang ngayon ay hindi napatay. But it's better kung yung sistema babago natin, basta ang titindig na pinuno ay titindig sa righteousness. Hindi yung mahahawa ng dirt sa political system. So, kaya ang tanong ko, ano ba gusto mong gawin? Ano bang magagawa mo? Tandaan natin, life is not about duration. It's about donation. Ang buhay sa mundo hindi pahabaan ng buhay. Kung ano yung maiko-contribute mo. Ang ating Panginoon Jesus, nabuhay ng 33 years. And after that, naibigay na niya ang purpose ng kanyang life. He saved us. Hanggang ngayon, yung ginawa ng Panginoon ay naaani pa rin po ng sangkatauhan. Ang ating mga bayani namatay para sa kalayaan ng ating bansa. Mula doon sa mga nanakop po sa atin. So ikaw, ano gusto mo? Gusto mo maging doktor? O di mag-aral ka ng medicine? Sapagkat kung gusto mo maging doktor, hindi yung matutulog ka lang, kinabukasan, feeling mo, doktor ka na. Hindi. It is a process that we need to do. Kaya ang tanong ko, ano gusto mong gawin at anong magagawa mo? Kasi doon sa talento, ability, and gifts na binigay ng Diyos sa atin, nandoon ang atin pong kakayanan, ang husay at ang galing. Pangatlo, alamin mo dahilan at layunin ng buhay. Know your purpose in life. Each of us has a reason why we exist. Success doesn't depend on how much you have
and accomplishment or achievement in life. Gusto ko po maunawaan na ang tagumpay ay hindi po yung dami ng pera, karangalan, o kaya ay mga titulo na iyong natanggap. Hindi po masama ang mga bagay na iyon. Ang mga bagay na yun po ay pansamantala lang. Halimbawa, yung malaking kayamanan at kabuhayan, hindi po yan ang sukatan ng success. Ang sukatan ng success ay purpose in life. Yung dahilan ba't ka nabubuhay? Sapagkat sabi nga ni Dr. Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death. It is a life without purpose. So anong purpose mo? Anong dahilan? Bakit ka nandito sa mundo? Ako po, nung araw ang aking pong course ay criminology. Because I just want to go to the military service and I want to be an international police. Pero alam niyo po, bumagsak ako sa paglilingkod sa Diyos, bumagsak ako sa theology, hindi criminology. Well, kasi ito plano ng Diyos para sa akin. Nung ako nag-aaral sa criminology, 1 year lang, I lost my appetite to pursue the military and the police service. And I want to serve God. And that is the plan of God and purpose of God for my life. Kasi yung iba, lahat ng kurso nakuha na, pero wala talagang magawa at matapos. So nagiging sila, jack of all trades. Mga kapatid, may dahilan kaya ka nabubuhay. At yung dahilan na yun na kailangan mong matagpuan, base sa iyong galing, husay, talento, at sa bawat talentong nilagay ng God, nandyan ang purpose ng inyong life. And then pang-apat, start to do the ventures of life. Simulan mong gawain kung ano yung gusto mo. Sulat mo, pinakamairang, write down what you want to accomplish. So that you may not forget what you want to accomplish and you keep reading it, ikaw ay continually mamomotivate. Sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 2, write down the vision so that who may read it may run it. Kaya, napakahalaga po ngayong gabi na sulat mo kung ano gusto mo. And after na isulat mo ang gusto mo, magsisimula kang gagawa. Hindi po pwedeng pangarap lang. Kung mangangarap ka, di mo na malalagyan ng action, ano yan, parang pananampalatayang walang kasamang gawa. Okay? So kailangan may faith ka, may dream ka, may action ka. Kaya lalagyan mo ito ngayon ng strategies. Ano yung strategies? Yung mga pamamaraan para ikaw ay makaabot doon sa iyong pangarap. Tapos lalagyan mo rin yan ng goal. Goal is what you want to achieve. Halimbawa, financial freedom. Alam niyo po, isa sa kalungkutan natin dito sa buhay sa mundo, mahirap tumandang walang pera. So kailangan pagsabay ng pagtanda, meron kang pera. Ay, so paano magkakaroon ng pera? They start to establish your financial stability. Ngayon pa lang bata ka. Bata ka pa. Pwede magsimula ka mag-savings. Mag-ipon ka ng 1,000 a month, 12,000 in a year. Kung kukunin mo yon after 50 years, kasama ng kanyang mga interest. Mga kapatid, it is about 1 million in my sample computation in 50 years. Habang lumalaki ka, dumadami pera mo, basta savings lang ng savings, dadami po yan. O kaya, invest your money, huwag mo isugal kasi iba, isinusugal yung pera. Hindi, mag-invest ka ng pera. May dalawang klaseng investment, passive at saka active. Active, maglagay ka ng business na personal na kailangan mong babantayan. Passive, invest mo yung pera mo, halimbawa time deposit, o kaya i-invest mo sa pagtatayo ng mga bahay, pauupahan. Passive po yan. And every month, kukobra ka na lang. Well, of course, umpisa mamumuhunan ka. Pero kailangan lang entrepreneur ka kasi ang susi for becoming rich is you must be entrepreneur. Okay? Marami po sa mga mayaman ngayon nagsimulang mahirap. At merong iba naman na mayaman tapos naghirap at mula doon sa hirap ay umunlad at yumaman. Kagaya ni Gokong Wei Jr. Si Mr. Gokong Wei, mayaman po silang pamilya sa Cebu. At dumagting yung digmaan, nawala yung kanilang hotel, nawala yung pananalapi ng kanyang magulang, but because of honesty, hard work, strategies, ngayon ay pagpatayo na po niya ang Robinson, ang Cebu Pacific,
si Mr. Go Kong Wei ay naging mayaman at nakabalik doon sa lugar ng kayamanan na nawala nung panahon ng digmaan. So mga kapatid, gusto kong paalala ngayong gabi, marami sa mga mahihirap ngayon, noon ay mayaman na ngayon. So hindi excuse ang kawalan. Kagaya po ni Mr. Henry C. Dumating sila sa Pilipinas, nagsashine lang po ng sapatos. Tumatayo o naglalagay ng pwesto sa harap ng Mercury Drug. Ayon sa aking nabasa, dumating yung time, pinaalis siya. At dahil may pangarap siya na magtayo ng building, sabi niya, magtatayo ako ng building, hindi ko kayo isasama. At dito nakita nga po natin, sa lahat ng SM City, walang Mercury Drug. Ang meron po doon ay Watson. Bakit? Kasi nga po ay, sabi niya, magtatayo ako ng building, may pangarap siya, hindi ko kayo isasama. Lagyan natin ng strategies, lagyan natin ng goal, and then be willing to pay the price. Halimbawa, meron isang nangangarap na maging champion sa pagbibisikleta. Kaya bumili siya ng bisikleta at ng mahal na bisikleta. Nagsimula ang karera. Kasama siya sa starting point. Pero nung siya malagpasan na, tumigil na siya. Kasi yung starting point, yun din po ang finish line. Nakabalik na ang marami ito ang kanyang pamilya nag-aantay, pero hindi po siya dumating. Yung pala, sa kalagitnaan ng karera, dahil naunahan na siya ng iba, umuwi na siya. Mga kapatid, hindi common na iwan ka ay matatalo ka. Naalala natin yung kwento ng pagong at saka ng rabbit. So yung pagong nanalo, mabagal siya kasi yung rabbit na mahinga. Mga kapatid, hindi lahat ng pagtatagumpay ay nandoon lang sa magtatalino at magagaling o mabibilis. Ang digmaan ay hindi dahil sa may kabayo. Ang karera ay hindi lang din sa mabibilis. Nasa pamamaraan po ito. Halimbawa, si Michael Phelps ay nangarap na maging champion sa Olympic. Siya po'y nakakuha ng 23 gold medal, 3 silver and 2 na bronze. At tingnan naman natin, nakita natin, suot niya yung medal na yan. Gold medal 23. Pero mga kapatid, hindi ganun kadali ang ginawa na practice ni Michael Phelps. 8 hours siyang nagpa-practice a day sa swimming pool. From Monday to Friday. Saturday, nagba-bodybuilding siya. Ang rest day lang niya ay Sunday. Kaya po siya ay naging champion. At ang katawan niya ay nakabuild para maging isang swimmer. So mga kapatid, kagaya ni Michael Phelps, huwag natin kalimutang mangarap. Si Michael Phelps, nung makakuha na niya lahat ng kanyang pangarap, naging champion na, huminto at nawala ng pangarap. Nagkaroon ng problema sa kanyang mental health. Hanggang dumating isang araw na huli, umiinom. At uminom ay nag-drive ng sasakyan. Pagkatapos siyang pagbayaran ng mga bagay nito, nangarap uli siya na maging champion. He began again na mag-practice, and again he won a champion, he won the medal, and he became the most decorated swimmer in the Olympic. So mga kapatid, mag-workout lang po. Tiyaga, tandaan natin, ang malaki nagsisimula sa maliit na hakbang. And then, ang success po ay nangangailangan ng pasensya o pagtitiyaga. Ang mga magsasaka, nagtatanim bago umani. Ang nakalulungkot, maraming gustong umani, wala naman tinanim. Yung iba, konti naman ang tinanim, pero ang gusto, maraming ani. Hindi po. Kung gusto natin umani, kailangan magtanim. Kailangan ng working hard and working smart. So, wag natin kalimutan, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, kagaya ng mga magsasaka. Panlima, mag-move forward tayo kapag tayo po'y nabigo. Kagaya ni Joshua, nasabi ko nga kanina, patay na si Moses pero nakamukmok pa rin. So sabi ng Panginoon sa kanya, Joshua, my servant Moses is dead, arise. So mga kapatid, nangyari nga, sabi rito, Joshua 1:2, pagkamatay ni Moses na likod ng Panginoon, ang Panginoon na nagsalita kay Josue, na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moses, na sinasabi si Moses, na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka. At sabi niya, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa
hanggang sa lupain na aking ibinigay sa iyo. Okay? Sa makatuwid bagay ang mga anak ni Israel. Sakupin ang lupaing ibinigay ng Panginoon. So may mga time na nabibigo tayo. But it doesn't mean that's the end of life and the end of success. Mga kapatid, marami pong mga milyonaryo at bilyonaryo na nangabigo muna bago nagtagumpay. At panganim, learn wisdom from your mistakes. Lahat po tayo nagkakamali, pero matuto tayo, maging matalino tayo doon sa mistakes na atin pong naranasan. Kung nagkamali na, huwag nang ulitin. Kaya ang mahirap, inuulit-ulit mo ang pagkakamali mo at ine-expect mo na aani ka ng maganda sa mali mong ginawa. Tandaan po natin, what we sow is what we reap. Lagi natin tandaan, kung may kabiguan, ang Diyos po natin ay naglalaan ng pagtatagumpay. Always remember that God is always good. God is always good all the time, and all the time, God is good. Kagaya ng mahirap na magsasaka, na may isang kabayo at mayroong isang binatang anak. Dumating ang time na pagod po yung kabayo, umalis. Iniwan yung matandang mahirap na magsasaka. So, sabi ng mga kapitbahay, kawawa ka naman, malas mo naman. Isa na nga kabayo mo, iniwan ka pa. Pero alam niyo po, sagot na matandang mahirap, sabi niya, mabuti mo na masama, Diyos lang ang nakakaalam. Dumating po ang panahon yung kabayo ay bumalik sa kanyang amo. Kasama ng 10 kabayong galing sa kagubatan. Pumunta mga kapitbahay at ang sabi sa kanya, ang swerte mo naman. At ang sabi ng matanda, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Sapagkat yung mga kabayo pong ito na kasama ng kabayo na kanyang pag-aari ay mga wild horses, sinubukan po ito at tinrain po ng kanyang binatang anak. Sa huling kabayo na kanyang tinetrain, nalaglag yung anak, nabali ang buto. Sabi ng mga kapitbahay, ang malas mo naman. Meron kang 11 kabayo, bali naman ang buto ng iyong anak. Alam niyo po, sagot ng matanda, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Dumating ang panahon ng digmaan. Lahat ng binata sa lugar na yon, maliban po sa binatang itong bali ang binti, bali ang buto sa binti, hindi po kinuha. At ang sabi po ng mga kapitbahay, ang swerte mo naman, yung aming anak, di namin alam kung babalik pa ng buhay. Pero yung anak mo, kapiling mo at isang araw, gagaling din yung kanyang karamdaman. Alam niyo po, ang sagot ng matandang mahirap na magsasaka, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Kaya gusto kong pakatandaan po natin, always remember, in good times and in bad times, God is always good. Kaya ating challenge, pag nabigo, move forward. Tandaan natin, once a winner, always a winner. If you never stop learning the lessons of life. Once a winner, always a winner. If you keep moving forward and learn from your mistakes. Never hold failures and pains in your life. Set yourself free from all those things. Tandaan natin, kagaya ng Apostol Pedro, ang dami niyang error. Pero ang Panginoon, because Peter was so honest and faithful sa kanyang mga pagkakamali, natutunan ni Pedro ang tumanggap, hindi kagaya ni Judas. Kaya, sabi ng Panginoon kay Pedro, sa Luke 22:31 and 32, sabi niya, Simon, Simon, narito, hiningi ka sa Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Dapat ikaw ay pinamanik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw kung makabalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Mga kapatid, ito po ang ginawa ng Panginoon kay Peter. Because Peter was so honest, learned from his past mistakes and lesson in life, he was chosen by Christ to be the firstborn o panganay ng mga kakapatid na kanyang mga alagad. Nawa, ngayong gabi mga kapatid, nakadestino tayo for success. Matutunan lang natin how to cooperate with God and what to do for us to have success. Isang tagumpay, tuloy. Isang kabiguan, tuloy. Isang kabiguan, tuloy. Kagaya ni Abraham Lincoln,
tumakbong mayor, talo. Tumakbong gobernador, talo. Tumakbo yung presidente, panalo. Ang buhay po, lagi nating sinasabi, kung tayo po ay na kay Kristo, ang sinumang na kay Kristo ay laging panalo. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. God bless you po. Bro Rasha. So shoutout muna tayo mga kapatid before natin basahin yung mga questions. So shoutout kay Chedi Paralag, Rose Santiago, sabi niya magandang gabi po sa inyong lahat, Bishop Ray and Bro Rasha. Nancy Saliente, watching daw siya. Kay Manny Simangan, syempre. At shoutout din kay Jenny Roque, kay Emmy Alfonso, kay Jane Kuchun, ayan, kay Fe Villanueva, ayan, kay Cristita Colantes, shoutout din kay Flory Eramis, kay Eddie Panton, Raquel Camua, at shoutout din dito kay Altea. Sabi niya, question dito, totoo ba yung prosperity gospel na kung ikaw ay successful, ay malapit ka sa Diyos, at kung hindi naman, ay may problema sa iyo, since ang Diyos naman ang nagbibigay ng pagpapala? Well, isa yan sa view ng mga naniniwala ng prosperity gospel. Ang gospel, hindi mo kinakailangan ituro ang prosperity. Pagka ang tao tumanggap kay Christ, lahat ng nakay Christ, blessed. So kahit hindi ka maniwala sa prosperity, prosperity will come because you are a blessed person. Dahil sa ikaw ay blessed person, yung blessing ang hahabol sa iyo. Hindi mo kinakailangan habulin ang blessing. Kailangan lang manatili kang faithful at honest kay Lord. Ngayon, ang pagkakaroon ng material na bagay, pananalapi, hindi yan ang sukatan ng pagtatagumpay. Ang sukatan ng pagtatagumpay ay yung purpose ng iyong life. Kung naisa katuparan mo ang purpose ng iyong life, iyon ang tunay na success. Halimbawa, ang Panginoong Isus mayaman, sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9, though he was rich, he became poor, so that through his poverty we might become rich. We are destined to be rich. We are destined to be successful. We are destined to prosper. Kasi ang puhunan ay yung kalagayan ni Christ na siya ay naging mahirap para itaas ang ating kalagayan at tayo ang umunlad. So, si Jesus, nung dumating dito, sabi doon, wala nga siyang mapaglagayan man daw na mapaglagayan ng kanyang ulo na balikat na mapagpatungan. So, dito natin nakita mahirap ang Panginoong Hesus kasi karpintero lang siya eh. Pagkatapos nun, nag-ministry siya. Dahil ginampanan niya yung gampanin, bakit siya pinadala rito sa lupa? To be a substitute for human race. So we could say he was successful, not in the form of money and material things. So mga kapatid, huwag nating sukatin yung kalagayan natin sa pananalapi. Ang pananalapi at ang mga material na bagay kailangan lang so that we can enjoy life. Pero that's not the end and the aim and purpose of life. So ang purpose ng life natin, kagaya ni King David, Acts 13:35, pagkatapos may paglingkod yung layunin ng kanyang buhay after 120 years, King David died. Because ang purpose ng kanyang life, to lead the people, Israel, sapagkat siya ginawa ng Diyos na hari. So it's on your purpose that I could say you become successful. Kung di mo nagampanan ang iyong purpose in life, naging mayaman ka sa material o anumang bagay, you're still a failure. Because success will be determined by doing and achieving the purpose of your life. Yun ang ating kasagutan, Brother Rasha. Shoutout muna dito mga kapatid kay Beltran Jocelyn. Yan, magandang gabi po. Sabi niya kay Julieta Cabrera Rachel. Ayan. Shoutout din dito sa naka-Japanese. Question, sinasabi sa Bible na sa Mateo 19:23, mahirap daw pumasok sa ang mga mayayaman. Ibig po bang sabihin dapat maging mahirap para mas madali? Ay hindi. Ang dahilan kasi doon, ang mga mayaman, ang pinagmamalaki nila yung kanilang mga material na bagay, yung kanilang kayamanan. Kasi ang sukatan sa pagpasok sa kaharian ng langit, hindi yung ating kayamanang pisikal, kundi yung yaman ng ating puso. Kasi kung nandun daw ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Kasi ang mga mayayaman,
ang kanilang kaisipan at puso nandun sa material na bagay. So kaya, mahirap talagang pumasok sa karera ng Diyos kung ang dinidiyos mo ay yung kayamanan. Hindi masama ang maging mayaman. At di rin naman masama ang maging mahirap. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, ipinanganak ka ngayong mahirap at namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Kasi idinestino ka ng Diyos sa isang kasaganaan at sa isang magandang buhay. Hindi naman kinakailangan labis-labis o sobra-sobra ang kayamanan, kundi enough to supply all your needs and to supply the needs of others. At at the same time, meron kang maiwan sa iyong mga anak o mga apo or sa next generations. So hindi natin kasi kailangan ng maraming yaman. Ang problema kasi dyan, pag mayaman ka, ikaw ang number one target for carnapping at saka kidnapping. So kailangan lang natin, ang binigay lang ng Diyos sa atin sa Garden of Eden ay more than enough. Kaya ang pangalan ng ating Diyos, El Shaddai, because He is God who is more than enough. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Okay, shoutout kay Amy Alfonso, kay Narcisa Santos, nandito din si Nevis Santos. Question dito, tanong ko po, totoo po ba na si Satanas din nagbibigay ng success? Well, siguro mayroon kasi mga kwento na naririnig tayo na nagsanla ng kanilang kaluluwa kay Satanas, kaya binigyan sila ng pagtatagumpay. Ito isang area naman ng theology na pwede natin sabihin pwede. Pero, total, gusto mo lang din magtagumpay, bakit kay Satanas mo pa ibibigay yung iyong kaluluwa o isasangla? Bakit hindi mo ibigay sa Panginoon? Sapagkat ang God natin, pag nagbigay ng pagpapala, walang kasamang kapigatian, kundi lalo ka pa nga niyang pagpapalain at mapapabuti pa tayo. So, yung kung nagtatanong ay pwede, meron tayong narinig na ilang mga kwento. Pero ang ating sinasabi, wag na kay Satanas natin kunin ng pagtatagumpay. Sa Diyos na natin, ibibigay ang pagtatagumpay, wala pang kapigatian o kalungkutan, mapapabuti pa ang ating buhay at ang ating kabuhayan. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Okay. Shoutout kay Alice Parsha. Good evening po sa lahat dyan sa Pinas. Happy New Year po. Watching from KSA. Shoutout din kay Emily Okada. Dito din kay Robbie Reyes. Kay Lorna Reyes. First Monday of the year 2026. Happy and blessed day, Bishop. And Bro Rasha, mabuhay po tayong lahat. At shoutout din dito sa naka-Japanese. Tanong niya, meron po bang failure na mabuti? Meron. Kasi kung hindi naman kalooban ni Lord, hindi naman iaalaw ng God ang failure. Halimbawa, pag tinignan natin yung buhay ni Joseph, yung dreamer, Joseph, yung isa sa 12 magkakapatid. Ang plano ng Diyos sa kanya, maging ruler. At pinakita ni Lord sa kanya through visions. Pero dahil sinernyas ito sa maling mga tao, grupo, mga kapatid, inihulog siya sa balon. At mula doon sa balon, ibinenta siya sa Egypt at naging slave sa Egypt, napagtripa ng asawa ni Potiphar, naging bilanggo. Makikita natin parang ito ay failure doon sa pangarap ng Diyos para sa iyo. Pero yung failure na yon, ang tawag natin doon, blessing in disguise. Siyang naging dahilan kaya siya nakarating sa trono ng gobernador. Kasi kung hindi siya napunta sa bilangguan, hindi niya mamimit yung cupbearer ng King of Egypt, yung Pharaoh. At hindi siya makakalagay sa pwesto bilang governor kung hindi siya nakulong sa bilangguan. Kaya yung ating mga failure, lalo't ginagawa naman natin ang ating mga bagay na yun na tama motibo at nabibigo pa rin, tandaan natin mga kapatid, it's not an accident. It's part of the plan of God for you to have more success and blessings in life. Yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Okay, shoutout muna kay Julieta Cabrera, kay Elsa Asistio, Cristita Colantes, Joseph Militar. Question niya, paano po yung tao na di naman yung mayaman pero nagawa naman niya ang gusto niyang maituturing po ba na successful siya? Ang goal ng success natin, Bro Rasha, ay happiness.
If you find happiness in whatever you do, we could say it's success. Ngayon, gusto ko lang ilagay na hindi naman happiness, hindi yung happiness na nag-drugs ka, nangulimbat ka, naging corrupt ka. Ay, hindi yun ang happiness na sinasabi ko. Ang sinasabi kong you find the purpose of your life and you do it with happiness, we could say you're already successful. Pero tandaan natin bilang nasa Lord, hindi pwedeng bibigyan ka lang ni Lord ng happiness. Bibigyan ka rin niya ng physical at financial at material blessings. Hindi man siguro sing yaman ng ibang sobrang yaman. Kasi merong iba kaya mag-manage ng kayamanan, kaya yumayaman. Ang problema lang nila, yung iiwan nilang kabuhayan, pag sila'y namatay, maimamanage ba ito ng kanilang mga iniwang mga anak? Baka ito naman ang lulustay o kaya uubos. Kaya kung nagawa mo yung purpose ng iyong life, you're already success. And because you've done the purpose of your life, God is going to bless you. Kasi sabi ng Diyos sa John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay pumarito upang magnakaw at pumatay. Pero ako'y naparito upang kayo bigyan ng buhay at ng kasaganaan nito. Kaya we believe, if you're really successful and did the part of God, the Lord is going to bless you. So hindi ka mananatiling mahirap. May question lang yon, bakit ginagawa mo naghihirap ka pa? At ang sabi mo, masaya ka naman. Kaya ang question ko lang doon, ano kaya klaseng kasiyahan o kaligayahan ang nararanasan mo at ginagawa mo kaya ka nagiging maligaya? Gawin natin to, hindi at the expense of godliness, kundi at the expense of doing the will of God for the glory of God. So yun ang ating katugunan, Bro Rasya. Okay, merong question dito si Emmy Alfonso. Paano daw natin isabuhay yung nababasa dun sa Biblia na meron isang mayaman tapos sinabihan ni Jesus na ibenta mo yung lahat ng ari-arian mo at sumunod sa akin. Paano ba daw yun gawin? Nabala ka, Bro Rasya. Anyway, kung paano sa... bigla ka nawala, Bro Rasya. Yes. O ngayon, meron ka. So, naputol ka doon sa paanong yung sa mayaman, ang sabi ni Jesus. Oo. Paano daw sinasabuhay yung sinasabi doon sa Biblia na ibenta daw yung lahat ng ari-arian at sumunod kay Kristo? Ang konteksto noon, sinusubukan ng Panginoon yung mayaman kasi sabi ng mayaman, sabi kasi ni Lord, di gawin mo lahat ng inuutos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw. Ang sabi yun ng mayaman, nagawa ko na po yun lahat. At sabi ng Panginoon, may isang bagay pang kulang sa iyo Ibenta mo yung kayamanan and afterwards sumunod ka sa akin. Kasi yung lalaki, captivated ng kanyang kayamanan. Oo nga, nakakasunod siya, kaya lang, ang kanyang Panginoon at ang kanyang Diyos ay ang kayamanan. Well, dito natin makikita na dapat ang Diyos natin ay hindi ang kayamanan. Kasi pwede ang kayamanan at mga pagtatagumpay ang ating magiging Diyos-Diyosan. Ang Word of God ay nagsabing walang ibang Diyos na dapat sa harap niya kundi siya lamang. So, iyon, hindi naman sa nangangulugan na kasi siya ay mayaman, kasalanan niya yon. Ang problema kasi yung kanyang puso. Yung kanyang kayamanan, ang kanyang puso, nasa kayamanan. Kaya sinabi ni Lord na ibenta mo yung kayamanan mo. Ipamigay mo sa mahirap at pagkatapos sumunod sa akin. At totoong nalungkot yung binata kasi mayaman siya. Kasi ang puso niya nakakabit sa kayamanan. So, yung kayamanan sinasabi natin, gamitin lang natin. Huwag natin i-attach yung ating mga puso. Kasi magiging Diyos-Diyosan yan at mag-iwalay ito sa atin para sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, benta mo yan. Naka-attach yung puso niya, kaya hindi niya magawa at siya'y nalungkot. Kaya hindi siya nakapasok sa tahanan ng Diyos. Kasi gusto niya pumasok sa tahanan ng Diyos, ayaw niya man niya kilalanin ang Diyos na hari ng kanyang buhay. So yun ang ating katugunan ng Bro Rasya. Let God be number one of our lives, not our success, not our possession, or whatever material blessings in life. So yun ating kasagutan, Bro Rasya. Okay. Siguro last question galing sa akin, bro.
Meron kasing Okay. interview si Kibuloy noon kay I think Mm. Chris Aquino ba 'yon. Tapos kini-question niya yung about sa kayamanan niya na meron siyang sariling mga ganito nga, mga kotse at pati yung airplane. At kini-question niya, sabi ni Kibuloy is kung hindi daw ito galing sa Diyos ay kukunin niya ito lahat sa akin. Ibig sabihin, dahil nga ay ganun siya ka-successful, ay talagang siya ay sa Diyos. Ano yung take mo doon, bro, sa sinabi niya? Oo, siguro ganito. Hindi naman ko mayaman kaya yan ay lahat ay galing sa Diyos. Ang mga drug pushers, mayayaman yan eh. Pero ano yung tinitinda nila, yung mga pinagbabawal? O yung ating mga corrupt officials, mayayaman yan. Pero saan nagaling ang kayamanan? Sa graft and corruption. Kaya hindi basihan ng kayamanan na ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Ang tanong, saan yun galing? Concerning kay Kibuloy, alam naman natin na yung mga miyembro niya, pinagtitinda niya ng mga kakanin o kung ano-ano pa, at pagkatapos yung pinagbentahan, dadalhin doon sa kanya, doon sa kanilang mga project. At talagang may pagkabanggit pa nga, hindi ko alam kung gaano katotoo yung bagay na may nahukay na kayamanan. Hindi ko sure pero nanako dyan sa Mount Apo at yun ay naging dahilan kaya siya ay naging mayaman. And at the same time, yun nga, hindi naman nangangulugan na yumaman ka, pinagpapala ka ng Diyos. May kayamanan ding hindi naman galing sa tama, pero ang tingin nila, kayamanan galing sa Diyos. Yung dalawang nabanggit ko kanina na nauna. So, hindi basihan na yumaman ka sa mga bagay na material, financial, pinagpala ka ng Diyos. So, yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Okay. At siguro final statement, bro, sa yung topic ngayon. Excuse me po. Yes, Bro Rasha. Mga kapatid, lahat po tayo na mga nasa Panginoon. Yes, lahat po tayo na nasa Panginoon, mga kapatid, ay dinisenyo para magtagumpay. Hindi po tayo para makaranas lang ng mga pain. Bagamat, excuse me lang po, may mga pain in order to gain. Pero kasama rin po, sabi ko nga, ang paglalakbay ng pagtatagumpay ay kagaya ng kalsada. Lakarin po natin yung tuwid na kalsada kahit may mga bagay na lugar ng mga bako-bako. At sa bandang huli, sasabihin ng Panginoon, my faithful servant. Naway matagpuan po tayong tapat, ganap, at mahusay sa ating pagtatagumpay, ang lahat po ng glory at honor, ibalik lamang po natin para sa ating Panginoon. Wala na pong ibang pinakamaligayang pagtatagumpay nang napasaya natin ay walang iba kundi ang ating dakilang hari, ang ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po. Pagpalain po kayo at sa taong 2026, God bless you more. God bless you more. God bless you more po. Okay, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang Yes, Bro podcast Rasha. ni Bishop Iramis, mga kapatid. Subaybayan nyo lagi siya dito sa Russia TV. Every Monday and 7 p.m. mga kapatid. Magpo-post kami ulit ng mga new topics, mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, at yung aking Facebook, mga kapatid. And you can also follow Bishop Iramis, mga kapatid. Gusto nyo pang magsuri sa CCC. So maraming salamat at huwag kayong tumigil sa pag-comment, mga kapatid. Dahil sisikapin ni Bishop Iramis na sagutin pa ang inyong mga tanong. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you